Mabuhay! Hi, hello, konnichiwa everyone. Welcome back. May video, Mabuhay Ate Bibi Japan. Ngayon po ay March 27. Kakagising ko lang po mga kabibi. Alas 7 ng umaga. Di off ko ngayong araw na to, kaya lang nagising ako ng maaga dahil po ay pupunta po ako sa gasolinahan at bibili po ako ng oil para po sa heater. Actually gusto ko sanang matulog pa, kaya lang napipilitan po akong magising dahil po bibili nga naman ng oil. Ito mga kabibi, meron pang konting snow. Tingnan naman yan, talagang Hokkaido. Siyempre naman, pang minsan-minsan ngayon tumataliksik-taliksik ng konti.
sa bahay ko po ay 30 minutes. 30 minutes mula sa bahay ko po. At ito po ay meron po ditong City Hall at meron po ditong 7-Eleven. Ang 7-Eleven dito ay isa lang siya. Saka yung isang tindahan po ay Seiko Mart. Ang Seiko Mart dito ay hanggang alas 11 ng gabi. At yung isang tindahan dito na 7-Eleven, 24 hours. Mabuang ka dito sa Japan mga kabibi dahil po bawat baryo po dito ay meron pong 7-Eleven. Kaya yan ang gustong gusto ko dito sa Japan. Dahil relax yung pagkilos-kilos mo, wala ka pong problema. Nandyan lang po sa tabi yung tindahan na 24 hours. Tapos bawat baryo po mga kabibi, meron pong hospital. Kahit baryo lang po siya, kahit hindi gaanong malaki ang hospital, at least merong doktor. Merong doktor. Stoplight tayo, mag-stop muna tayo. Kaya yun ang gustong-gusto ko, dahil lalo na kasi pag nagkaedad ka na kasi mga kabibi, kailangan mo talaga na malapit ka sa hospital dahil hindi mo alam yung buhay mo eh. Bibili muna tayo ng ito yung parang 7-Eleven mga kabibi. Ito naman ay Lawson. Wala po to sa Pilipinas eh, pero 24 hours po to. Bibili ako ng makakain dahil nagugutom ako. Gutom ako mga kabibi. Ano kaya mabili dito? Tingin nga ako. Yan, park muna tayo. Po yung binili ko mga kabibi. Ayan o. American dog. American dog. Kain muna ako dahil nagutom ako. Mga kabibi, kahit magdadrive ako, lalamon ako dahil ako po ay nagugutom. Ay ikutin muna natin tong sasakyan ko. Ano ba yan? Yung gasolina ko wala na. Hindi na ako bumili ng inumin dahil po ay sayang ang pera. Meron na po akong dalang tubig galing sa bahay. Ganyan po ako mga kabibi. Pag lumabas po ako, hindi ako nabili ng inumin. May dala po akong tubig galing sa bahay. Kasi po ang tubig doon sa amin masarap, matamis-tamis. Sarap ng American dog. Masarap po siya kasi lahat po ng mga taga city doon po nag-iigib sa amin. Doon sa ko, tinitirahan ko po, nag-iigib, ang dami-daming mag-iigib doon. Ginagamit po nila sa business nila, sinasabaw. Yung iba naman iniinom. Mineral po yun mga kabibi, itong tubig namin, mineral. Lahat ng tindahan dito na mga sa 7-Eleven, may tubig po. Yung tubig na ginagamit ko po, tinitinda po sa 7-Eleven. Isang mineral water po siya.
dito. Sa sobra kong antok, matatawa ka sa akin, ito po nahulog. Buti na lang at hindi nahulog talaga sa baba sa kanal. Hindi ako umuwi ng bahay. Diretso po akong nagda-driving. Tapos ang isip ko noon ay bibili po ako ng fried chicken. Ngayon pag uwi ko po, habang nagda-drive, nakatulog po ako sa sasakyan. Di, ang resulta, yung sasakyan ko nabunggo sa snow at hindi na makatakbo. Nako, naalaala ko yan nung January. Gago talaga ako. This year, alam mo mga kabibi, super ang daming snow sa Hokkaido. Grabe, ano ba yan? Parang nagagalit ang Panginoong Diyos. Grabe. Sa bagay, yung mga matatanda, yung mga walang trabaho, yung mga line of 70s, tuwang-tuwa sila dahil magtatapon sila ng snow. Malakas sila kumita. Kasi mahal po dito magtapon ka ng snow. Mahal po ang bayad. Kaya yung mga matatanda na mga walang trabaho, yung mga pension na lang, kasi yung line of 70s, tatanda na po sila, pero nagtatrabaho po sila. Nagtatapon po sila ng snow. Masarap itong ano ko.
tinitirahan kong baryo grabe ang lakas ng isno. Doon naman sa bibilhan natin ngayon ng oil, wala talagang doon, walang isno doon. Ayan na yung kalsada, ayan, kitang kita ng kalsada. From now, dito po ako nagtatrabaho, hospital, medyo malayo. Dito rin ako nakatira noon. Kaya ako nga, dagdag lang sa problema, kasi kasuhin ko pa siya. Saka ayoko ng sa ganitong edad ko na tanda na ako. Hanap ka lang na sakit sa ulo. Oo, gusto makipagbalikan. Naghihintay nga lang yun kung ako pero ako ayaw. Oo, kasi kasuhin ko po siya. Hindi ko na nga maasikaso sarili ko. Silaw.
tinabi ko na mga kabibi. Inom muna ako ng tubig. Yan. Alis na tayo. Nagmamadali ako eh. Diyan sa kaliwa po, bandang kaliwa po, mga kabibi, ay isa pong lake. Ang tawag sa atin lake. Napakalaki po ang lake dito. Maganda dito pag ano summer eh. Pag summer, babalik ako dito pag talagang ano na, yung tunaw na talaga ang snow. Ayan. Kasi napakalaki ang lake po dito. Totoo lang. Gusto kong sumakay ng ano eh, barko. Meron pong barko dyan. Pwede kang sumakay tapos papunta doon sa isla. Isla Bonita. Tapos maganda doon. Tapos habang nasasakay ka ng ano, ferry, makikita mo yung napakaluwang yung lake. Malaking malaki po. Malaking malaki po ang lake. Pagkabili po ng ano ba yan? Ala, may nag-ano pala, gumagawa ng kalsada. Inaayos yung kalsada. Oh mga kabibi, yan, inaayos yung mga kalsada. Alam mo pag mga ganitong trabaho mga kabibi, napakalaki po ang sweldo. Malaki po ang sweldo nito, lalo na pag ano, merong overtime. Noon ang 19 Forgotten, ganito po ang trabaho ng ano ko. Dati ko pong mister. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang sa pagyayabang, sumusildo siya ng isang buwan na 50 kalapad po. Oo, pag nabawasan po ng ano, PhilHealth, oo, nasa 51 kalapad ang matitira. Lahat-lahat na po yun. Laki sweldo niya noon eh. Yun nga lang, pag tuwing ano, winter, wala po siyang trabaho.
kay Jinilin talaga eh. Wala sa pool, ayaw talaga niya. Parehong Hokkaido lang snow talaga. Yan. Dito po mga kababayan, napakasarap po dito ang ramen. Sa bahay ko po ay 1 hour and 13 minutes. Ang takbo natin. Hindi pa tayo dumating sa ano. Bibilihan natin ng oil. Bibili na ako ng oil. Marami para pang matagalan na. Hindi na ako sa next month, hindi na ako bibili. Pahinga ako sa next month. This month, March, bibili ako. Para ipupundo ko doon. Napakaswerte ko po mga kababayan dahil po yung tangke, baba siya.
kayang alsahin yung yung oil. Mababa kasi siya, tapos ako naman tao, nasa itaas ako, kaya kaya kong alsahin. Ayan, tingnan mo mga kabibi, di ba walang snow? Ayan, magtataka ka di ba pare-parehong Hokkaido. Dito po mga kabibi, napakarami po ditong gulay. Bali po ang mga nagtatanim po ng mga gulay dito mga kabibi, mga Vietnam, galing ng Vietnamese, mga Chinese. Dito sila nagtatrabaho po. Ewan ko lang magkano ang isang buwan nila. Yan ang trabaho nila, nasa farm sila po. At saka galing ng Myanmar. Tapos minsan nabili ako dito ng alugbati. Minsan kasi yung alugbati kasi mahirap yun anuhin. Dahil kailangan talaga yan mainit. Kasi pang mainit lang talaga yan ng bansa eh. Minsan nga pag may alugbati, maraming alugbati doon sa may bibilihan ko ng oil. Alam mo mga kababy, lahat ng alugbati doon na nakatambak, lahat inuubos ko na, binibili ko. Tapos ang ginagawa ko po ay nilalaga ko po. Alam mo, ang sarap talaga, matamis. Ewan ko mga kababy, bakit ang gulay dito sa Japan matamis? Kahit anong kainin mo, puro matamis. Gasolina. Yung engine oil biglang mauubos, kaya lagi ko po nilalagyan ng engine oil para po yung makina hindi puputok. Yun lang po ang ko, every 4 months nilalagyan ko po ng engine oil. Tingnan mo naman yan. Sa kaliwa at sa kanan, pareho po itong farm. Parehong uma.
Ihing-ihi ako mga kabibi. Talaga ako dito sa mga tao, mga kabibi. Mga bahay dito lang tao dahil nasa trabaho sila lahat. Tapos, ang naiiwan sa bahay po, mga maliliit na baby at saka yung mga lula at saka lulo lang, mga matatanda. Talagang kayod kalabaw talaga dito kasi hindi ka pwedeng hindi ka magtatrabaho dito dahil wala kang pambili ng bigas. Oy. Natin to. Sana dinala ko yung stand, walang hiya. CR muna ako mga kabibi. Yan mga kabibi. Yan, puno na siya. Yan, nilagyan ko na ng oil para po sa heater ngayon. Nasaan na ba yung ano po yung ito po yung resibo, ito po yung resibo, ang ano ko po nabayaran ko po sa ano almost $50 kung sa dollar po to 4,560. Ang nabili ko pong heater ngayon, bali 4 na galon po to. Ito yung isang galon. Isa, dalawa, tatlo, 4. Ayan siya. Sige, ikakarga na natin mga kabibi. At ngayon nakalimutan ko po magdala ng stand sa camera. Kaya hindi, binibit-bit ko na lang po sa kamay. Sige. Yan mga kabibi, nakita nyo yung ano, tumutunog. Nasa loob po ako ng makina ng car wash. Nakaupo lang po ako dito sa loob at tinahugasan ko po yung sasakyan ko dahil super dumi. Ayan, nandito ako sa loob. Yan, narinig mo nyo yan? Nasa loob po ako mga kababayan. Yan. Tingnan mo naman yan. Ganito sa Japan style. Nasa loob ka lang po ng makina. Nasa loob ako ng sasakyan po mga kababayan. Hinuhugasan po yung sasakyan ko po dahil super dumi. Yan. Lalagyan po ito ng wax. Tingnan mo naman yan. Yan, tapos na pong nahugasan na po yung sasakyan ko po mga kabibi. Ngayon labas na tayo. Malinis na po siya, nangingintab na po kasi may kasama na pong wax. Ayan, ilalabas natin.
Yan, titingnan ko muna yung sasakyan ko po kung talagang malinis na ba. Check upin ko po siya. Naku, napakalinis. Nangingintab po. Pati yung plate number. Luminis na po siya. Kung sa baga sa dollar, $6. 600 yen po yan. Kung sa baga sa piso, sa atin po ay nasa 350 something. Di ba 39 ngayon doon sa atin ang palit? Yun. Ngayon po, labas na tayo kasi tapos na po rin na akong yun, meron na po akong gasolina. Punong-puno po yung ko, tangki ng gasolina. At punong-puno din yung oil para po sa heater ko po. Ayun, labas na ako. Ngayon po, alas 9:05 ng umaga. Sirado pa po ngayon ang mga tindahan kasi alas 10 pa po mag-start ang mga tindahan. Yan. Dadaan tayo doon sa may titingin ako ng Kentucky. Susubukan ko nga kung bukas na ba doon ang tindahan. Alas 9 pa eh. Alas 10 pa doon mag-start ang Gusto kong bumili ng Kentucky. Yung mga hindi nakakaintindi ng Kentucky din sa probinsya, minsan tinatanong po nila ako, ate, ano po yung Kentucky? Kung sa baga pa, fried chicken ba? Kaya lang, ang pangalan ng tindahan, Kentucky. Yung fried chicken, nadadala sa pangalan po ng tindahan. Fried chicken po yan. Masarap po ang dito, Kentucky po sa Hokkaido. Alam mo mga kababayan, sa Pilipinas meron pong Kentucky. Hindi po ako nakain ng Kentucky sa Pilipinas dahil ewan ko ba, hindi ko gusto yung lasa doon. Parang walang kalasa-lasa. Masarap po ang dito, Kentucky sa Hokkaido po. Dito sa lugar na to, mga kabibi, mura lang po dito ang sasakyan. Saka dito po, pag dito po ako nagpapabisa, mura lang po dito. Kasi meron po akong kaibigan dito. Siya po ang nag-ano sa akin, sa sasakyan ko po, papabisa. Tika lang, aanuhin ko po. Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong klase yung anong tawag dito. Napakamahal po ang anong tawag dito, yung maintenance po ng sasakyan, mahal po. Kaya kailangan meron ka pong kaibigan. Tapos yung tao na yan, aalagaan mo. Forever kang nagdadrive ng sasakyan. Kailangan maano mo. Ano ba yan? Sirado pa yata yung Kentucky. Titingnan natin kung bukas na ba yung Kentucky. Ay, na? Bukas na nga pala. Mura lang po yun mga kabibi. Alam mo, ang bili ko niyan ay, kung sa baga sa dollar ay $14 lang po. Ganyan ako mga kabibi. Pag may taong natulong sa akin, nagsusukli po ako dahil hindi ka po basta-basta dito sa Japan na magkaroon ka ng sasakyan na wala kang kakilala. Dahil mahal po dito ang bayad ng sa sasakyan mo. Pag halimbawa ang konting masira lang, napaka-mahal po, lapad-lapad po ang babayaran mo po. Kaya, pag isang tawag ko lang po sa kanya, wala po siyang problema,
Kahit napakalayo po, pinupuntahan po niya ako. Kaya yun, talagang ganun. Teka lang, tatawagan ko muna. Baka wala yata. Ngayon po mga kabibi, 9:30 pa daw magbukas. At ngayon po, anong oras pa ba? Tingnan mo naman, talagang fit na fit siya talaga sa oras. Pag sinabing 9:30, wala talagang sasagot sa telepono. Ganyan ang mga style ng mga Hapon. Oo, mamaya dadaan ako doon. At bili mo na ako ng Kentucky kasi kakainin ko po. Ako po ay kain na po ako ng Kentucky. Yun lang po. Bibili ako ng oil. Ngayon, yung tao na yan, kasi hindi, bihira lang naman kasi ako makakapunta dito dahil sa super very far, napakalayo. Kaya pag dumaan talaga ako, kahit papano, inabot-abutan ko po yan. Inabot-abutan ko siya ng dahil para inalaga-alagaan ko po yung ko, sasakyan. Kasi doon po ako mag-order niya ng sasakyan this year. Mag-order po ako ng second hand. Kasi ito pong sasakyan ko po ay 17 years na po to. Mahal na ang nito eh. Pag malagpas na ng 15 years yung sasakyan mo dito sa Japan po ay napakamahal po ang tax. Ngayon kakausapin ko siya, maghahanap ako ng medyo mura-mura na sikanhan. Alam ko po, yan naman ay hindi naman talaga yun ng parang bigay lang po niya sa akin, parang ganun. Tuwang-tuwa po ako, tas nag-ano kasi yan sa akin eh, kailangan daw humihingi siya ng customer. Yun lang naman ang gusto niya sa akin eh, kasi nag-i-introduce ako sa kanya ng customer para dadami customer niya. Pag magkaroon siya ng customer, ang ibig sabihin doon, magiging po siya, tataas ang ranggo niya. Ganun yun eh, dito sa Japan. Nakakabuisit mga kababayan, day off dito sa car shop niya ngayong araw na to. Bukas bibigay ko pa naman sana to. Wala akong magagawa. Hayaan na. Dalhin ko na lang to sa bahay at kainin ko. Napakarami pa naman itong binili ko. Hindi pa naman ako mahilig kumain ito. Mr. Donut. Walang hiya. Nakakainis. Inom mo na ng tubig. Naiinis ako. Kung ganun pala yan, sana bumili na lang ako ng Kentucky. Uwi na ako. Ay mga kabibi, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa papag-driving ko at sana hanggang katapusan napapanood po ninyo. At pakiscribe naman. Pakipindot sa bilog kong picture. Bye-bye! See you next time!